Ang Pag-uwi ni Genoveva and Rosa Matuti. Masigla ang pagpukpok ni Endong sa suwelas ng ginagawa niyang sapatos. Sinusundan niya ito ng pagsipol at ng pag-uga ng ulo. Tumilapon ang munting pako at iyon ay gumulong hanggang sa may pintuan. Dumampot siya ng ilan at inipit ang mga iyon sa kanyang mga labi. Natigil ang kanyang pagsipol, ngunit nagpatuloy ang pag-uga ng kanyang ulo sa pagsunod sa kanyang pagpupukpok. Isang anino buhat sa pintuan ang tumakip sa lumat ukit-ukit na katangan niya ng sapatos. "Nasira ho ang hibilya ng sapatos ng anak ko," ang sabi ng babaeng sa ayos humigit kumulang sa 50 taong gulang. "Hali kayo, tuloy kayo, mupo muna kayo, sandali laang huto," ang sunod-sunod na sabi ni Endong matapos maibuga sa kanang palad ang maliit na pako. Bago niya sinimulan ang pag-aayos ng hibilya, maingat na muna niyang kinuha sa ilalim ng mesetang malapit sa kanyang katangan ang isa na kabalot na bagay. Buong ingat niyang inalis ang balot bago inabot sa babae. "Manood muna kayo ng album aling-ano, para di kayo mainip." Inabot ng babae ang album. Walang malasakit at lalong walang kasabikan iyon sa sunod-sunod na pagbuklat niya ng album. Ang out ka dito ho sa bandang una," ang sabi ni Endong. "Ay kapatid ko." Marahan lamang ang tinig ni Endong. Mababa, marahan, karaniwan. Ngunit napatinging mabuti ang babae sa nagsasalita. Gayon na lamang ang pagmamalaki sa tinig na niyon. Nagbalik ang paningin ng babae sa larawan. Naroon din ang mga matang may kasingkitan ng sapatero. Ang ilong nakatamtaman ang laki, ang mga labing may kakapalan. Ngunit wala sa sapatero ang kinis ng balat ng nakalarawan. Ang tikas at tindig niyon, ang kaputian ng balat. Nagsimulang mapansin ng babae na ang karamihan ng mga larawang nasa album ay sa sinasabing kadete. "Yan ho ang litrato ng klase nila sa Baguio," ang patuloy ng sapatero. "Ang sana namang yan nang makadalo ng sayawan. Tuho ng premyuhan sila sa galing nilang magmarcha. To naman ho, kaibigan ng Anyel." "Anyel? Tuhong kapatid ko. Sus, at pinakikita mo na naman ba ang mga litratong yan ng kaputol mo, ha?" Ang pagtatanong ng matanday may kahalong pagtawa. "Ho? Para lang kako huwag siyang mainip, tatang. Kakunat ng bilyang are eh." Maya-maya pa'y nagkadalawa na ang nagbabalita sa babae tungkol sa nasalarawan. "Nako, oho nga misis," at nagniningning ang mga mata ng sapatero. "Kay katalaso ng ulo ng sangto." Marahan at kimi ang tawang sumunod. "Di gaya ko, 4 na grado lang natigil na." Matamang pinagmasdan ng babae ang mag-ama. Pagkatapos ay ang nasa larawan. Kitang-kita niya ang buong daigdig ng mag-amay nakapaligid sa nakalarawan. Ito ang buong kahulugan ng buhay sa kanila. Nagtagal ang pag-aayos ng hibilya ng sapatos. "Kung may awa ang Diyos sa taong to, tapos na ang Anyel," anang matanda. "Aba, alang duda yun, tatang," anang sapatero. "Di naglalagpak ang Anyel, minsan man." Isang ngiting tigib ng pagmamalaki ang gumuhit sa labi ng matanda, samantalang ibinalik sa babae ang nanlalabo ng paningin. "Ang problema laang, Endong, baka manibago rin sa probinsyang kaputol mo, kay kainit dito eh. Katagal na ho kasi sa Baguio ng kaputol ko, misis eh." Ang baling na paliwanag ng sapatero sa babae. "Buhat ng mag-aral doon ilang beses laang nakauwi rin eh." "Ilan nga laang, tatang?" "Dadalawa ata, katagal nang di nauuwi ng Anyel." Nagpaypay ng sunod-sunod ang babae. "Asus, ang ibilya!" ang napabiglang sabi ng matanda. "Haplitin mo anak, ang paggagawa, kahiya-hiya sa kanila."
Nagtawanan ang tatlo. Hindi ho bale, ang sabi ng babae. Nawili rin ho ako sa inyong mga kwento Saka dyan laang ho naman ako sa tapat ninyo Nagulat ang mag-ama sa sinabi ng babae. Nagbabakasyon ho kaming mag-anak sa mga biyanan ko riyan. Ang pagpapaliwanag ng babae. Asus! At ikaw baga ang napangasawa ng sente ha? Ang tanong na matandang sinagot ng tango ng babae. Nagsabi nga sa akin ang mga biyanan ko. Kinabukasan din, samantalang nakadungaw ang babae sa bahay ni Naba Selo, tumigil sa tapat niya ang mga nagmamadaling hakbang ng sapatero. Siya nga ba? Aba, bakit? Tapos na ba ang pag-aaral? Di pa ho, sa Abril pa. Pero uuwi raw sa linggo, sabi sa sulat sa amin ng tatang ko. Kanginala ang dumating. Uuwi dahil malapit na ang pista rin ang ibig mo bang sabihin, hihintayin na tuloy ang pista rito? Di ho, misis. Babalik ko uli sa Baguio bago magpista rin Ang lagay may balak ko atang magdala rin ng mga kaibigang kadete sa pistang bayan. Ang isa pang pares na sapatos na dinala ng babae kay Endong ay hindi na nito nagawa. Apurahan ho ata misis, di ko ho magagawa. Dahang kasi ho, inaayos ng sangare ang kwartong tutuluyan ng kaputol niya. Saka hinahaplit matapos ang katre, saka sang miseta mapagkakanan ng anyel. Hindi naman apurahan ito, Endong. Kahit kailan mo gawin, tutulungan ko tuloy kayo sa pag-aayos kung ibig ninyo. Anang babae. Ayaw rin lamang akong pagawain dyan sa mga biyanan ko. Bakasyon ko raw naman. Kahiya-hiya naman ata. Asus! Nagbabakasyon sa sabak ng trabaho rin Na naman kayong hindi ka mag-anak ng mga biyanan ko. Basta't tutulungan ko kayo. Dalawa kayong lalaki rito. Kita niya ang pag-aamunat ng mga bisig ni Endong sa paglalagaring ito sa kahoy, sa pagkakatam, sa pagsusumpong at pagpapako. Ang pag-aaninag ng matandang lalaki sa kahabaan, sa kalaparan, sa kakapalan ng katre ng meseta. Pinagtutulong-tulungan nilang tatlo ang pag-aayos ng mga nangyari sa silid na tuluyan ng darating na kadete. Mula sa pintuan ng munting silid ay pinalibot ng babae ang mga paningin sa munting durungawan. Sa bago, ngunit maligasgas pang higaan, sa misetang may tagpi-tagbing lumang kahoy sa panabi. May kurtina kayang maaari kong mahiram sa aking mga biyanan at kubrikama, saka kahit lumang tapete ng misita? Ang naitanong ng babae sa sarili mula sa pintuan ng munting silid. Ngunit baka naman kaya wala ay mapahiya pa o baka magdamdam tuloy sa akin ng aking biyanang babae. Sabado ng gabi nang maalala ng mag-amang manghiram ng kubyerto sa tapat. Sang kutsara, sang tinidor at sang kutsili lang ho, misis. Baka di mabusog ang aking anak kung magkakamay. At marahang tumawang matandang lalaki. Anong duda, tatang? Di kubyerto sila sa akademya Maagang-maagang nagsimba kinalingkuhan ang mag-ama, ni hindi nila tinapos ang misa. Hindi pa nagbibindisyon si Paring Maning ay nagmamadaling nang lumabas ang dalawa. Naunahan pa ng matandang lalaki ang anak na sapatero sa paghangos patungo sa tren. Ang tatang naman, ani Endong, lasyete pa ang lagay ba? Lapang lasyete niyan, Rosendo? Bah, kangina pang putok ang araw Lapahong tunay, tatang. Di ba nyo nakitang liro sa simbahan? Lasais palaang. Ho, no bang liros-liros tung putok na ng araw? Isang oras na naghintay ang mag-ama sa lumang himpilan bago nila narinig mula sa ibayo ang matinis na sipol ng tren. Kasabay ng sipol ng tren ang nag-uunahang mga hakbang ng babae patungo sa tirahan ng mag-ama. Inayos niya ang pinakabagong kumot na inilatag ng matanda sa kababagong yaring katre. Itinuwid niya ang kaputol ng isang lumang mantel sa misita. Nakita niya ang malamig ng tsokolate sa kalanan, ang kaning lamig na nakahanda na sa pagsasangag sa lumang kawali, at ang isdang nakatuhog, namimintog sa kabataan.
Ininit ng babae ang tsokolate nang marinig niya ang matanda sa may pintuan. Magpalit ka agad ng damit, anak, na mapreskuhan ka. Tong sanelas, Anyel, ani Endong, nang makahinga ng paa mo. Saan ba ang anahaw? May papayan tong kaputol mo. Ako na, tatang, ang magpepapay sa Anyel. Naku, misis, nariyan pala kayo sa kusina. Kailaki na ng pagod nyo. Pagod na ho ba ito? Saka, ayaw ba ninyong makita ko naman ang inyong kadete? Anang babae habang sinasangag niya ang kaning lamig. Siya nga pala, ang biglang sabi ni Endong sa bagong dating. Anyel, si Mrs. ang manugang ni Naba Selo riyan sa tapat. How do you do? Ang tinig ng bagong dating ay mababa at malamig. Hindi magkanda tuto ang mag-ama at ang babae sa paghahain ng agahan sa meseta. Saan ba aring kutsilyo? Kanan ba o kaliwa? Ang marahang tawa ng matanda. Haha, ngayon pa nauga ang mesetang are? Saan bang kalso? Tumawa rin ang marahang si Endong. Ang asukal, ang gatas, isang kutsarita para sa asukal, Endong. Anang babae. Ang mga tawa nila'y mararahan at mabababa, nag-aalinlangan. Ang bagong dating ay nagbasa ng kamay mula sa isang tabo at nagsabon. Pinihit niya ang 5 gripo ngunit walang pumapatak na tubig buhat doon. Si Endong ay nakalapit agad at dali-daling tumabo mula sa malaking tapayan sa sulok at unti-unting ibinuhos ang tubig sa mabulang kamay ng bagong dating. Sira na naman ng tubig ang gripong are. Malinis naman aring nasa tapayan, Anyel. Tumawa ng marahan si Endong. Ang bagong dating ay lumapit sa pahiran ng kamay na nakasabit sa tapat ng tapayan. Saglit na napatigil bago tuluyang naupo sa harap ng misita at nagpagpag ng kamay. Bagong labas ang pamahirang yan, Anyel. Anang matanda. May pikas laang. Mayroon tayong alang pikas. Teka nga't mahanap. Babayaan na ninyo, tatang. Ang sabi ng bagong dating. Tuyo na naman ang mga kamay ko at nagsimula ng mag-agahan. Ang gandang mga biyertos ng bagong dating ang nasa isip ng babae, ngunit kakaunti lang nang nakain. Ubusin mo, anak, anang matanda. O konti pang sinangag, hala na, magpakabusog ka, ala kang nakain na. Sayong lahat yan, alang kakain ng tira mo. Kain pa, Anyel, ani Endong. Marahang umiling ang bagong dating at marahang din tumayo. Busog na ako. Kayo, misis, kumain na ba kayo? Kayo nga pala, tatang, Endong. Kumain na ako sa aking mga biyanan. Asus! Bago pa kami pasa sa sambahan ng kaputol mo, kumain na ako sa aking mga biyanan. Muling nagsabon ng mga kamay ang bagong dating, nakalimot, biglang pinihit na muli ang 5 gripo. Mabilis na nakalapit na muli si Endong at tinabuan ng tubig ang mga kamay ng kapatid. Hindi na nagtuloy ang bagong dating sa kinasasabitan ng pamahiran. Pinatuyo ang mga kamay sa hangin bago lumapit sa silyong nasa tabi ng meseta. Ang silyo'y pinaspasan ng kanyang dalang pahayagan bago naupo. Nagsindi ng sigarilyo, hinit-hit ito at binuga ang usok bago nagsalita. Kumusta naman kayo rito ng Endong, tatang? Sa pakikinig ng babae, ang tinig ng bagong dating ay ibang-iba sa mga tinig ng matanda at ng sapatero. Ang naririnig niya ngayon, isang tinig na malamig, walang sigla, walang pananabik. Ang Endong, mabuti-buting kita ng kaputol mo. Ang lagay nga laang may araw na mayroon, may araw na ala. Alam mo na ang mga taga rito, Anyel. Ani Endong na tumawa ng marahan. Marami pa rin di nagsasapatos. Tumawa ng marahan ang matanda. Ako naman, bihira na ako makatulong sa kaputol mo. Malabo ng mata eh. Walang kasapikan ang pakikinig ng bagong dating sa mga sinasabi ng dalawa.
Sinundan ng babae ang paningin ng bagong dating buhat sa mga paang walang pinta ng meseta hanggang sa maligasgas na panabi ng bagong kayayaring katre. Buhat doon hanggang sa paligid-ligid ng maliit na sumusikil na silid. Nga pala, ang biglang sabi ni Endong. Malapit ng pistang bayan din ni Aniel. Kinumbida mo na ba ang mga kaibigan mong taga-akademya? Biglang napatingin ang bagong dating sa nagsasalita. Maya-maya'y binawi ang kanyang paningin, hindi sumagot. Henga! Tumaginting ang kasabikan sa tinig ng matanda. Dalhin mong lahat din ng mga kaibigan mong taga Baguio. Makita naman nilang karakol ng mahal na Santo Niño sa dagat. Henga pala, Endong, sama mo silang lahat sa bagong sibol na dinarayo ngayon sa Ibayo. Anong tawag doon? Nayo aspareng ba yun, Endong? Ha? New Spring ho, tatang. Sengga, Anyel. Dalhin natin ng mga kaibigan mong taga-akademya roon. Kay ganda raw ang lugar na yon. Napatikil ang paglipat-lipat ng mga paningin ng bagong dating sa paang walang pinta ng maseta at sa maligasgas na panabi ng bagong kayayaring katre. Ang paningin niya ngayon sinundan ng babae sa munting daliri ng kanyang paa na sumusukaw sa himu-himulmol na pigtas ng lumang senelas. Aapurahan ko ng sapang katret sang malaking papag bago dumating ang pista. Ang patuloy ni Endong, para sa iyong mga kaibigan. Kaming bahala rin anak. Anang matanda. Hahanda namin ang mga higaan, mesang kakanan, kubyertos, pati mga ibang gamit. Gumalaw ang mga labi ng bagong dating. Paputol-putol ang mga salitang nanggaling doon. Tatang, Endong, huwag na. Huwag na muna. Huwag? Bakit huwag? Nilapi-lapirot ng bagong dating ang sigarilyo sa kanyang kamay. Sabi ko, huwag na muna kayong maghanda ng kahit ano dahil hindi yata sila makakasama eh. Di makakasama? Pero bakit? Nagsikip sa silid ang pagkabigo sa tinig ng mag-ama. Patuloy ang paglapi-lapirot ng bagong dating sa sigarilyo. May affair kasi kami sa akademya eh. Pati siguro ako hindi makakauwi sa pista. Panabay na napatayo ang matanda at ang sapatero. Ang unay lumapit agad sa nagsalita. Nakalito sa babae ang panabayang paghimok ng dalawa sa bagong dating, ang paminsan-minsang pagsagot ng huli. Pilitin mo sana anak, kay kasaya ng pista ng mahal na Santo Niño rin Nakalimutan mo na ba? Saka sabik na sabik kami sa'yo. Ba't sabi mo sa sulat, mamisimista kayo rin ikaw at mga kaibigan mong taga-akademya. Maski ikaw na lang anak, kundi sila maaari. Sige na, sa pagbabakasyon mo rin sa atin. Pipilitin ko pero... Nagsimulang magpatong-patong ng kinain sa meseta ang babae. Kasi may affair kami sa akademya Inilabas ng babae ang pinagkanan. Baka sa isang taon na, tatang, Endong, ako at ang aking mga kaibigan. Pinihit ng babae ang lumang gripo, sabay ang pagkaalaalang walang pumapatak buhat doon. Tumabo siya sa malaking tapayan at ibinuhos ng unti-unti sa pinagkanan. Sa pinggan larawan ng paang walang pinta ng meseta ng maligasgas na at baso at mga kubyertos ay pilit na sumasarna ang panabi ng bagong kayayaring katre at ang isang munting daliring paa na sumusungaw sa himu-himulmol na pigtas ng lumang senelas. At ang tinig buhat sa maliit at surnisil na silid na pinagtulungan nilang ayusin noong nakaraang araw. Kasi may affair kami sa akademya Baka sa isang taon na, tatang, Endong. Ako at ang aking mga kaibigan.